Magandang araw po sa inyo mga mahal kong kababayan na nasa Pilipinas at magandang araw din po sa mga Pilipino na nagtatrabaho sa labas ng bansang Pilipinas. Sana po nasa mabuti kayong kalagayang lahat. Mga kabayan, pasensya na po ito. Mag-share na naman po. Actually, tinigil ko na to kasi ang daming trabaho, hindi kumarap. Kaya lang, itong mga uling araw, sa kakapanood ko sa YouTube, napanood ko si Tony Laizaga. Napakaganda ng interview niya kay Bongbong Marcos, ang idol ng mga Marcoses. Isa na po ako doon, naka-Marcos ako. Mga kababayan, dapat kung ang ibang mga Pilipino, sabihin na natin na dilawan, mga dilawan na paepal, mga dilawan na walang kulang sa pansin, hindi ginagamit ang sentido komon. Kayong mga dilawan, kung ayaw niyong panoorin yung si Tony Laizaga, wag na lang kayong manood, masyado kayong paepal. Alam mo, nakakawa kayo. Hindi kayo napapansin Kaya kayo ganyan. Ano bang masakit sa inyo? Ano bang mawawala sa inyo kung i-interviewin ni Tony Laizaga si Bongbong Marcos? Una sa lahat, wala naman binanggit na kahit sinong Pilato. Hindi kayo binabanggit, hindi kayo kasama sa interview. Ngayon, nagpapaepal kayo, ngawa kayo ng ngawa, taul kayo ng taul, para kayong mga asong ulol na nakakita ng dumaan tinataulan nyo kahit hindi kayo inaambahan ng tao. Taul kayo ng taul. Kawawa kayo sa totoo lang, kayong mga dilawan. 30 years ago, linason nyo yung mga utak ng tao, yung mga utak ng mga ibang Pilipino. Sa bagay, nasa kanila na yon. Kung nagpalason sila sa inyo, hindi ginagamit ang kanilang sentido komon. Kung tutuusin, kaya tayo binigyan ng logic ng Panginoon para gamitin natin yan. Kaya lang, kung hindi mo ginagamit at hindi ka open, talagang hindi mo maiintindihan kung ano ba dapat mong intindihin. Kawawa kayong mga dilawan. Hanggang ngayon, mga pa rin kayo, ang sasama nyo. Kung tutusin kayo yung pwedeng tawagin na pinakamasama sa Pilipinas, mga diktador, mga walang puso. Inaano ba kayo ni Bongbong Marcos? Wala namang sinabing masama sa inyo. Ganda-ganda nga ng interview ni Tony Laizaga sa kanya. Wala siyang binanggit na politiko. Wala siyang binanggit na tao. Sarili lang niya, sa pamilya lang niya. Napakasama nyo. Ang dami nyong dakdak ng dakdak, ngawa kayo ng ngawa, taul kayo ng taul. Sige, tumaul kayo ng tumaul, wala namang papansin sa inyo. Una sa lahat, nabubuksan na ang utak ng mga Pilipino, tsaka yung mga generation ngayon. Dahil mag-research ka lamang sa Google, makikita mo kung ano talaga bang totoo o hindi. Bakit ba hindi nyo matanggap? Wala kayong sinabi kundi nagnakaw sila. Wala kayong sinabi kundi mamamatay sila. Wala kayong sinabi kundi diktador ang Pangulong Ferdinand Marcos. Kayo nga itong diktador Channel ni Tony Laizaga. Hindi nyo si Tony, hindi nyo pag-aari yung kanyang channel, sa kanya yon. Hinreate niya yon. Ngayon, nakikialam kayo, nangingimasok kayo, mga epal. Ayaw nyong tumigil. Ano bang masakit sa inyo kung anong itatanong niya kay kay Bongbong Marcos? Kawawa kayo talagang kulang kayo sa pansin. Ang sasama nyo. Di na lang kayo tumigil. Hindi naman kayo ng Bongbong Marcos. Sa totoo lang, napakabait nga ni Bongbong Marcos. Kahit pa inaakusahan nyo.
Isa na dyan nung nagdi-debate sila ni Cayetano. Nabanggit nga ni Cayetano baka naman pati yung isang minuto pa nanakawin mo pa sa akin. Napaka-professional ni Bongbong Marcos. Wala kang marinig sa kanyang masama. Kung inaakusahan sila, sasabihin lang, opinion nila yun wala tayong magagawa ganun talagang politiko. Pero kayo, para kayong mga asong ulol, ayaw nyong magsitigil. Ayaw nyo pala yung mga Marcos, ba't hindi kayo manahimik? Ayaw nyo pala yung si Ferdinand Marcos dahil nagnanakaw. Isaran nyo na lang yung bibig nyo. Hindi kayo mapakali kasi guilty kayo. Ang sasama nyo. Pilit nyo inaakusahan yung mga tao na wala namang ginawa sa inyo na hindi naman nagnakaw. Kung tutuusin, yung mga pinagawa ni Presidente Ferdinand Marcos, ginagamit nyo hanggang ngayon. Yung magmula na lamang sa Bulacan hanggang Pampanga, yung highway na yan, yung napakahabang highway, ginagamit nating lahat. Sino nagpagawa niyan? Si Ferdinand Marcos. Kayo mga ungas. Reklamo kayo na reklamo, pero lahat ng mga pinagawa ni Ferdinand Marcos, ginagamit nyo. Para kayong mga, ano ba tawag yun? Nag-aral kayong nasabi, yung ibang mga dilawan, nakapag-aral kayo ng nasabi, pero hindi nyo ginagamit sa tama. Puro kasamaan. Kung tutuusin, alam nyo na ang mga ibang dilawan, mga MPA, pero sige pa rin kayo. Dapat sa inyo, nasa Korea. Dapat sa inyo, kasama kayo ng mga komunista, sasamahan nyo talaga. Masyado kayong mga inggitero. Ano bang masama sa inyo kung magsasalita si Bongbong Marcos sa interview ni Tony? Kasi mas gwapo sa inyo si Bongbong Marcos, kaya ganyan kayo. Tutusin, ayoko nang gawin ito kasi gusto ko, tahimik na ako, ayoko na magsasalita sa ganito kasi maraming trabaho, pero hindi ko mapigilan dahil napakasama talaga ng mga ibang dilawan. Hindi nila kayo manahimik. Wala namang ginagawa sa inyong tao. Masyado kayong insecure kasi ang papangit nyo. Pati yan si Bianca, yung sa channel 2 nga ba yun, si Bianca Gonzales. Yung mukhang butiki, sasamahan nyo. Akala mo naman lahat ng ginawa nyo tama. Bakit? Wala ba kayong pagkakamali? Ba't hindi? Kala ko ba may mga utak kayo? Di gamitin nyo, mag-research kayo sa Google para makita nyo kung anong talagang ginawa ni Presidente Marcos. Si Presidente Marcos, isa siyang katutubo. Isa siyang tunay na Pilipino, walang halong dugo na labas ng bansang Pilipinas. Para sa akin lang hindi niya tayo ibebenta, hindi niya tayo pagkalulo sa ibang mga bansa. At hindi niya tayo aalipinin sa ating bansa, hindi katulad ng mga napadpad lamang sa ating bansa. Kuno-kuno nagmamalasakit sa bansa pero mga demonyo. Daming pinagpapatay. Tumigil na kayo kasi hindi naman kayo ng pamilya Marcos. Ayaw nyong magsitigil. Mga buwisit kayo. Masyado kayong paepal. Ang kakapal ng mukha nyo. Gusto nyo kailangan tama. Pati pagsasalita ni Tony na pag-interview niya kay Marcos pinangimasubukan nyo, pinakikialaman nyo. Di mag-interview rin kayo, mga buwisit kayo. Interviewin niyo si Lugaw kung gusto nyo. 24 hours magsalita kayo. Masyado kayong insecure kasi ang papangit nyo, mga buwisit. Ano kayang masama kung i-interview si Bongbong Marcos hindi naman kayo Tsaka wala naman sinabing masama, hindi naman kayo pinakikialaman. Manahimik na kayo. Alam nyo, tandaan nyo, hindi magtatagumpay ang kasamaan. Hindi nyo ba
nare-realize na 30 years ago, ganyan ang nangyari sa bansa natin. Pero itong kauli-uli yan. Nagpasasa ng ilang taon yung mga makaliway, mga dilawan. Pero anong nangyari sa kauli-uli yan? May kasabihan nga tayo, maging sa mga pinapanood natin pelikula na hindi naman makatotohanan yung iba. Ang tagumpay nasa huli. Kaya hindi pa iintulutan ng Panginoon na magtatagumpay ang kasamaan sa kauli-uli yan. Ano pa rin ang kapayapaan, ang katotohanan ng magtatagumpay. Yan ang nangyari kay sa mga Marcoses, sa kauli-uli yan. Nakabalik sila kung saan sila nakatayo noon. Ang kasamaan hindi magtatagumpay yan. Pwedeng magpakasawa ng ilang tao, pero sa kauli-uli yan, sabi nga ng God Almighty, kabutihan pa rin ang mangingibabaw. So sige, magsawa kayo, magputak kayo na magputak, tumaul kayo ng tumaul. Bahala kayo sa buhay niyo, mga buwisit kayo. Di naman kayo ng mga Marcoses, ayaw yung tumigil. Tapos sasabihin nyo, diktador si Marcos. Kayo nga nang didikta Gusto nyo pati pagtatanong ni Tony yung pabor sa inyo. Hindi yung mga tinanong niya, hindi tama yun para sa inyo. Masyado yung pinepersonal. Kala mo naman ang bubutin nyo, ang sasamaan nyo. Kaya yan, ang Panginoon na rin ang gumagawa ng paraan. Kung hindi kayo magsitigil sa inyong kasamaan, unti-unti bibigyan kayo ng karamdaman ng Panginoon. Isa-isa sa inyo mamamatay sa kagustuhan ng tigapaglikha ng Panginoon. Dahil hindi pwedeng mangibabaw ang kasamaan dito sa lupa, mga buwisit kayo. Kaya tumigil na kayo. Kasi masyadong gwapo si Bongbong, kaya nainggit kayo. Kahit nga nung iba dun yung salita sa kanila, kahit masasama, kahit sabihin yung mamamatay, diktador, bla bla bla. Hindi nga nagsalita ng masama ang pamilya Marcos, kahit si Jaime Marcos. Buong pamilya hindi nagsasalita ng masama sa media. Kasi mahal nilang Pilipino. Kaya lang hindi nyo matanggap yon dahil hindi kayo ganun. Hindi nyo ma-apply kasi yung kabutihan. Kaya ngawa kayo ng ngawa. Hindi katulad ng mga Marcos. Talagang kaya nilang i-apply sa bayan natin ang kabutihan, ang kapayapaan, ang pagtulong sa Pilipino. Kaya sila gumagawa ng ganyan dahil mahal nila ang Pilipinas. Kayo, hindi nyo mahal ang Pilipino. Hindi nyo mahal ang Pilipinas. Ano lamang kayo? Nagpapanggap lamang kayo, puro mga propaganda, mga buwisit kayo. Kaya dapat magsitigil na kayo. Di kayo, may mga nagsasalita pa sa inyo, gagamitin pa sa Bible, sasamaan nyo naman. Ang gumagamit ng salita ng Panginoon, yung mga talagang, makapuso, mahalang bayan, mahalang Pilipino. Pare-pareho tayong mga Pilipino siraan kayo ng siraan sa totoo lang, kayo lamang ang mga gumagawa ng hindi maganda. Yan nga, si Presidente Duterte, ang dami na niyang ginagawa, hindi pa nga natapos ang term niya. Ang dami na niyang ginawa sa Pilipinas, saan man sulok ng Pilipinas. Pero pinipikit yung mga mata niyo dahil ayaw niyong makita kung ginagawa niya, ayaw niyong bigkasin kasi masasama kasi kayo, kasi mga puso niyo maitim, mga buwisit kayo. Hindi kayo ginagamit lamang ninyo yung tang nyo, yung pagsasalita nyo sa salita ng Diyos. Pero sa totoo lang, ang itim ng mga puso nyo, mga buwisit kayo. Pare-pareho tayong mga Pilipino, hindi na lang kayo magtulungan. Ngawa kayo ng ngawa. Pati yan si Bianca Gonzales na mukhang butiki. Nagsasalita ng paepal din. Ang sasama nyo. Ano nga si Tony, siya
ano ba tawag dito? Wala siyang kinikilingan. Lahat ini-interview niya. Kahit sino ka man. Yung ano lang, yung talagang ano, yung professional na pag-i-interview. Wala siyang pine-personal. Pero kayo, in-interview lamang si Bongbong Marcos, so ang dami niyong ano, ang dami niyong pinuna sa kanya, ang dami niyong sinasabi, kesyo i-delete, kesyo ganito, i-cancel. Masasama kayo talaga. Kayong mga diktador, hindi si Presidente Marcos. Umarap kayo sa salamin at nang malaman nyo kung anong mga sinasabi nyo kay Tony at kay Bongbong Marcos. Dahil kayo yung mga tunay na diktador. Kayo yung masasama, hindi yung mga Marcos. Yun lamang po mga kababayan. Pasensya na po. Kasi, siyempre, isa po akong loyalist. Mahal ko yung mga Marcos kahit hindi ako kilala. Kumbaga, kung anong mga pinagawa ni Ferdinand Marcos na nagagamit ko rin, nagagamit nating lahat, natutuwa lang ako dahil marami silang napagawa sa ating bansa at may malasakit sila sa ating bansa. Kasi mula unong pagbabalik ng mga Marcos magpahanggang ngayon, siyempre napapanood po natin kung anong mga interview sa kanila, pero minsan hindi sila nagsalita ng masama sa bayan, hindi sila nagsalita ng masama sa tao. Hindi katulad ng mga ibang politiko. Kesyo, masasama sila, ganito, magnanakaw, it's gotten well, ganito. Sila hindi, napaka-professional nila. Diyan po natin makikita ang taong mabuti na minsan hindi nagsalita ng masama sa media. Hindi lang po yon. Hindi ko rin kilala yung mga Marcos, pero siyempre, dahil sa may mga nakita naman po tayo na ginawa ng Pangulong Ferdinand Marcos na naiwan niya na mga pinagawa niyang proyekto. So doon lamang po malalaman natin na mabuti ang mga Marcos. Di katulad ng mga ibang presidente, naging presidente, wala naman nagawa. Pinagbibenta pa yung mga ari-arian ng Pilipinas. Ninakaw nila, pinamigay kung saan kani-kanino. Tumigil na po tayo. Dapat magkaisa tayo dahil pare-pareho tayong mga Pilipino. Tigilan na yung inggit dito, inggit doon. Kayong mga tumatawol, magsitigil na kayo dahil walang ginagawa sa inyo si Ferdinand Marcos. Kawawa lang yung ginagawa nyo. Masyado kayong insecure, mga inggitero. Sa bagay, tama rin yung ginawa nyo. Tumaas pa yung view ni Tony Loizaga, tumaas pa yung nanunood sa kanya. Mga mga epal kayo. Yun lamang po, magandang araw po sa inyo mga kabayan. Pasensya na po dahil syempre loyalist po tayo. Hindi natin kumbaga gusto rin po natin makapag-share dahil bakit tayo tumigil yung mga dilawan. Yun lamang po, maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. God bless all.